Sa mundong to ay maraming pinagkaitan ng kapalaran. May mga naging swerte sa buhay at meron namang hindi pinalad dahil sa kahirapan ng buhay. Tulad ni Monica na pinangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Ngunit naging mailap ang tadhana sa kanya dahil sa kahirapan ng buhay. At walang nakagisnang magulang si Monica dahil maagang kinuha ng tadhana ang kanyang ina simula nung araw na naisilang siya. Wala na rin siyang nakagisnang ama dahil binuntis lang ang kanyang ina ng isang lalaking hindi kailanman nakilala ng kanyang pamilya. Ngunit lumaki si Monica sa pangangalaga ng kanyang tiyahin na si Marie. Ito na ang nakilalang ina simula pa noong musmus pa lamang. Walang naging anak ang kanyang tiyahin, kaya't ganun na lang ang pagmamahal na ibinigay nito sa kanya. Itinuring siya nitong tunay na anak. Hindi na nagkaroon pa ng kabiyak ang kanyang tiyahin dahil natatakot itong masaktan tulad ng nangyari sa kanyang ina. Mas pinili ng kanyang tiyahin ang alagaan siya kesa humanap ng lalaking magpapaibig sa kanya. Monica anak, tawag ng itinuturing niyang ina habang mahimbing na natutulog ang dalaga. Monica anak, bumangon ka na dahil maaga tayong aalis. Pukaw sa kanya ng kanyang tiyahin. Naalipungatan naman ang dalaga dahil sa tawag ng tiyahin. Kinuskus niya ang kanyang mga mata bago magsalita. Nay, tinatamad niyang sagot. Bumangon ka na at maaga tayong aalis dahil marami ng bisita sa may resort. Baka hindi tayo makabenta nito. Tura ng kanyang ina sabay labas sa kwarto ng dalaga. Gumagawa ng bracelet at necklace na gawa sa shell ang kanyang tiyahin para ibenta ito sa mga dayuhan na naliligo sa isang resort. Opo nay, eto na po babangon na. Inaantok niya pang sabi, sabay tayo at inayos ang kanyang higaan. Matapos makapagligpit ng kanyang higaan si Monica, ay lumabas na siya ng kwarto at nakita niyang nagliligpit ng kanyang ibinibentang bracelet at necklace ang kanyang tiyahin. Pumasok na kaagad sa banyo ang dalaga para maligo. Ilang minuto pa ang lumipas ay natapos ng maligo si Monica at pumasok na ito sa kwarto para magbihis. Tinignan ng dalaga ang sarili sa salamin. Nakikita niya ang sarili na malaki na ang pagbabago ng kanyang katawan. Mas lalong tumingkad ang kanyang kagandahan na animo, isang diwata sa ganda. Sinuklay ng dalaga ang mahaba at kulot nitong buhok. Bumagay naman sa angkin niyang kagandahan ang matangos nitong ilong at natural na pula nitong labi. Naku Monica, bilis-bilisan mo naman dahil tumatakbo ang oras. Tura ng tiyahin habang inaayos ang mga paninda nito. Opo, andyan na po nay. Nagmamadaling wika ng dalaga mula sa loob ng kwarto habang sinusuklayan ang mahaba at kulot nitong buhok. Maya-maya pa ay lumabas na ito. O siya, kumain ka muna para hindi ka magutom sa pagtitinda natin mamaya. Saad ng kanyang tiyahin. Opo nay, nakangiting sagot niya. Naglakad siya patungo sa kusina para kumain, kasama ang tiyahin. Sa kabilang banda naman, ay inayos ng binata ang kanyang damit at buhok matapos makapagbihis. Tumingin muna siya sa salamin para pasadahan ng tingin ang sarili sa loob ng salamin. Lihim naman siyang napapangiti dahil nakikita niyang marami ang babaeng maaakit sa kagwapuhan niya. Iho, hinihintay ka na ng daddy mo sa sala. Tura ng personal assistant niya na si Mang Ismael. Okay, pakisabi sa kanya na lalabas na ako. Utos niya naman dito. Sige iho, magalang naman nitong sagot, saka yumuko bilang paggalang.
lumabas na nga si Mang Ismael para kausapin ng ama at ina ng binata at naiwan namang nakatitig pa sa salamin ang binata habang inaayos ang laylayan ng kanyang damit. I need to relax and I want some privacy to think about my life. I need a girl that I can share my life with. Bulong niya sa sarili, sabay buntong hininga. Maya-maya pa ay lumabas na siya ng kanyang kwarto para puntahan ang ama sa may sala, kasama ang ina nito. Pagbaba niya ng hagdan ay naroon na ang ama at ina na nakaupo sa may sofa habang hinihintay siya. Lumapit siya sa mga ito para humalik sa pisngi ng ina. Good morning, Dad, Ma'am. Diretsyong bati niya, sabay humalik sa pisngi ng ina. Good morning, son. Sagot naman ng ina. So, where are you going now, Marco? Formal na tanong ng kanyang ama habang nakatingin ito sa gawin niya. I want to visit our property to Boracay at aalis po ko ngayon with Mang Ismael. Tura ng binata sa kanyang ama. Okay, but you need to go back soon dahil marami ka pang project na dapat gawin. Wika ng ama. Yes, of course, Dad. Kailangan ko lang po mag-relax kahit minsan. Masyado na po akong nagbababad sa trabaho. Kailangan ko rin bigyan ng oras ang sarili ko. Turan niya sa ama, sabay ngiti. I know that, but please, don't forget your work, son. And please, sumanap ka na ng babaeng papakasalan mo dahil gusto ko nang makita ang apo namin ng mami mo. Right, honey? Wika ng kanyang ama, sabay lingon sa kanyang ina na nakangiti lang sa kanila. Yes, Han. Kaya iho, dapat bigyan mo kami ng apo bago man lang kami pumanaw sa mundong ito. Magiliw na turan ng kanyang ina. Napangiti naman ang binata sa sinabi ng ina. Sabay yumakap dito. Don't worry, ma'am. Mangyayari din po yung hinihiling nyo. Not now, but sooner. Nakangiting saad ng binata. Aasahan namin yan, anak. We are old enough, kaya dapat magmadali ka. Formal na wika ng ina. Ma'am naman, para naman akong pupulot lang ng bulaklak sa hardin yan eh. Natatawang sagot niya sa ina. O siya, umalis na kayo. Nakangiting wika ng ina. Okay, ma'am, dad, aalis na kami. Paalam niya sa ina at ama. Matapos makausap ang magulang, ay agad namang umalis ang binata kasama ang personal assistant nitong si Mang Ismael. Si Mang Ismael na ang itinalaga ng magulang niya na maging personal assistant niya dahil ito ang pinagkakatiwalaan ng magulang simula pa noong bata pa siya. Kaya naging palagay na rin ang loob niya kay Mang Ismael dahil parang kapamilya na nila ito. Maya-maya pa ay nakasakay na sila sa isang magarang kotse ng binata kasama si Mang Ismael. Sa kabilang banda naman ay nakarating na si Monica at tiyahin niya sa resort na pinagbebentahan nila ng mga ginagawang necklace at bracelet na gawa sa shell. Inayos na ng dalaga ang mga bracelet at necklace para maipabenta na ang mga ito. Maya-maya pa ay may lumapit sa kanila na magsyota at saka na ito nagtanong sa kanila. Hi! Nakangiting bati ng babae. Magandang umaga po, ma'am. Bati niya naman dito, sabay matamis na ngumiti sa mga ito. Napakagandang bracelet at necklace naman ang mga ito. It's very unique because it is made by shell. Namamangha nitong wika, sabay hawak sa bracelet na gawa sa shell. Opo, ma'am. Gawa po yan ng nanay ko. Ipinagmamalaki niyang turan, sabay ngiti. Magkano nga pala ang bracelet na to? Tanong nito, sabay hawak sa isang bracelet. 100 po, ma'am. Nakangiti niyang sagot. Wow, really? Okay, sige, bibili ako ng 2. Masayang wika nito, sabay abot nito ng bayad sa kanya. Maraming salamat po, ma'am. Nakangiti niyang pasasalamat
nang makuha niya ang bayad ng babae. Ngumiti lang ito at sabay umalis na silang dalawa ng syota nito. Nay, ang swerte talaga ng anak niyan to. Nakabenta ka agad. Masayang wika niya sa ina, sabay turo niya sa sarili. Oo na nga, ikaw na ang maswerte. Kaya nga kita dinala dito kasi alam kong ikaw ang lucky charm ko. Natatawang saad naman ng kanyang tiyahin. Natawa naman ang dalaga sa sinabi ng kanyang tiyahin at muling inayos ang mga bracelet at necklace. Lumipas ang ilang sandali ay marami na silang nabenta dahil maraming turista ang bumibili at namamangha sa mga gawang bracelet at necklace ng kanyang tiyahin at marami rin ang naliligo sa resort na ito. Anak, talagang maganda ang benta natin sa araw na to dahil maraming bumibili. Masayang palatak ng kanyang tiyahin. Oo nga po, Nay. Ang galing kasi ng ginawa mo, Nay. Nabibighanin sila sa mga gawa mo. Masayang wika niya, sabay tingin sa tiyahin. Binola mo pa ako. Nakangiti nitong sabi. Excuse me. Basag ng baritonong boses sa masayang pag-uusap nila ng tiyahin. Unti-unting napalingon sa pinanggalingan ng boses ang dalaga at nang mapatangin siya dito ay biglang bumilis ang tibok ng puso niya dahil para siyang nakakita ng isang anghel na bumaba sa lupa sa sobrang kakisigan nito na animo isang modelo sa isang bench magazine. How much is this? Sabay hawak sa bracelet. Anak, tinatanong ka. Gising sa kanya ng tiyahin sa pagpapantasya niya sa binata. Ho? Sorry po. Ito po ba? Nauutal niyang sagot sa binata. Yeah, how much is this? Tanong nito, sabay alis ng sunglass at tumitig sa kanya ng matiim. Ha? 100 po, sir. Nahihiya niyang sagot. Okay, I'll buy this. Agad nitong sabi, sabay abot nito ng bayad sa dalaga. Kinuha naman ito ng dalaga at matapos niyang makuha ang bayad ay walang ano-anong umalis ang binata kasama ang matandang lalaki na mukhang aliporas nito dahil dala ng matanda ang isang traveling bag. Hindi maalis sa isip ng dalaga ang napakagwapong muka ng binata, lalo na ang mga mata nito nang inalis ng binata ang sunglasses nito. Ang pogi naman ng isang yun. Nabubulol tuloy ako kanina. Siguro marami ng syota yun, lalo na at mayaman pa. Ay, sino ba naman ako? Walang lalaki ang magkakagusto sa isang tulad ko. Bulong niya sa kanyang sarili. Anak, tayo na at wala na tayong ibebenta pa dahil ubos lahat. Pukaw sa kanya ng tiyahin habang nililigpit ang mga gamit nito. Opo, Nay. Tanging sagot niya na lang. Natapos na nga sila at agad na silang umuwi ng tiyahin. Sa kabilang banda naman ay nakapasok na si Marco sa kanyang kwarto at inayos ang mga gamit nito. Nasa kabilang kwarto naman si Mang Ismael na assistant niya. Matapos maayos ng binata ang mga gamit, ay naisipan niyang mag-night swimming mamayang gabi dahil gusto niyang sulitin ang pagkakataon na manatili sa lugar na to. Naalala ng binata ang dalagang napagbilhan niya ng bracelet dahil hindi maalis sa isipan niya ang kakaibang ngiti na nasilayan sa labi ng dalaga. Napaka-inosente ng bawat ngiti niya na hindi nakakalimutan ng binata. Bakit hindi ko nakakalimutan ang ngiting yun? Tanong ng binata sa sarili niya. Sabay tingin sa labas ng building na pagmamay-ari ng pamilya nila. Makikita mo sa labas ng bintanang gawa sa salamin ang lawak ng dagat. Makikita mo rin ang mga taong masayang nagpipiknik sa tabing dagat. Maya-maya pa ay may kumatok
mula sa labas ng pintuan ng kwarto ni Marco at agad niya naman itong binuksan at napagtanto niyang si Mang Ismael pala ang kumakatok. "Mang Ismael, ikaw po pala?" Takang tanong niya sa matanda. Pinuntahan kita. Baka kako gusto mong lumabas para mag-relax." Wika ng matanda sa kanya. "Sige po, sabay na tayong lumabas at samahan mo nga pala ako mamaya." Turan niya habang nagbibihis ng damit. "Saan naman iho?" Mahinang tanong nito. "Mag-night swimming po ako mamaya. Baka gusto niyo pong maligo." Saad niya dito. "Aba, pasensya ka na iho. Baka hikain ako sa lamig. Sasamahan lang kita pero hindi ako maliligo." Nakangiti nitong sabi. "Wala pong problema, Mang Ismael. Ako na lang po ang maliligo." Turan niya, sabay lakad nila palabas ng kwarto. Ngiti lang ang isinukli ng matanda sa binata at sabay na nga silang lumabas ng building para makalanghap ng sariwang hangin. Napatingin sa malawak na karagatan si Marco, sabay buntong hininga. Ngayon lang siya nakapag-relax ng ganito. Umupo sila ni Mang Ismael sa isang bakanting upuan na nakaharap sa malawak na karagatan. Ninanamnam ni Marco ang sariwang hangin habang nakatanaw sa malawak na karagatan. "I love this place. Nakakapagpa-relax ng pakiramdam. How about you, Mang Ismael?" Tanong niya naman dito habang nakatanaw sa kawalan. Itong lugar na to ang madalas namin puntahan ng ama mo noong siya pa ang namamahala sa kumpanya niyo." Wika ni Mang Ismael sabay tanaw sa malawak na karagatan. "Naalala ko pa nung bata ka pa, dito ka rin madalas na ipinupunta ng ama mo pag nagbabanding kayong mag-ama dahil madalas wala ang ina mo noon dahil minsan nasa ibang bansa ito para sa kanyang business." Kwento nito sa kanya. Napatingin naman ang binata sa gawin ni Mang Ismael. "Oo nga po. Buti at naalala mo pa ang mga yon, Mang Ismael." Natatawang tura ni Marco. "Aba, oo naman iho. Matalas pa ang memorya ko." Tumatawang sagot ni Mang Ismael sa binata. "Maraming salamat nga pala, Mang Ismael, dahil hindi mo kami iniwan." Seryosong wika ng binata, sabay alis niya ng sunglasses niya. "Ako nga dapat ang magpasalamat sa inyo, iho. Dahil kung hindi dahil sa inyo, wala na kaming bahay. Dahil noong araw na pinaalis kami sa lupang kinatitirikan ng bahay namin ay ang ama mo ang tumulong sa amin para magkaroon ng sariling lote at bahay. Kaya napakalaki ng utang na loob ko sa pamilya niyo, iho." Magiliw na saad ng matanda habang inaalala ang mga araw na pinaalis sila sa lugar na kinatitirikan ng bahay nila. "Nako, Mang Ismael, deserve mo po yon dahil malaki rin ang naging parte mo sa buhay ni Dad. Kaya nagpapasalamat po ako dahil hanggang ngayon ay nandito ka pa rin para pagsilbihan kami." Seryosong wika ng binata habang nakatingin kay Mang Ismael. "Wala yun, iho. Maraming salamat rin sa tiwala niyo sa akin." Magilaw na sagot ng matanda sa binata. Nakalipas ang maghapon at nakikipagkwentuhan lang ang binata kay Mang Ismael. Sa kabilang banda naman, dumalaw si Lorna sa bahay ni Monica dahil nais niya itong anyayahang mag-night swimming sa resort na pinagbebentahan nila ng necklace at bracelet ng kanyang tiyahin. "Monica!" Tawag ng kung sino mula sa labas ng bahay nila. "Monica, si Lorna to!" Tawag niya na waring naririnig na siya mula sa loob ng bahay. Maya-maya pa ay binuksan na ito ni Monica. "Oh, Lorna, napadalaw ka." Tura ng dalaga dito. Oo nga eh, may sasabihin sana ako sa'yo. Kung gusto rin ng nanay mo." Nakangiting wika ng kaibigan. "Ano ba kasi yun?" Nasisiyahang tanong naman ni Monica sa kaibigan. "Gusto namin sana kayong anyayahang maligo ngayong gabi sa beach resort.
Kasama naman natin sila inay. Gusto kasi ng kapatid ko na mag-night swimming. Dumating na kasi siya mula sa Dubai. Masayang palatak ng kaibigan. Talaga? Yung kuya mo dumating na? Hindi ba nakakahiya sa kuya mo na sumama kami ni Inay, Lorna? Hindi naman. Siya pa nga ang nagsabi na isama kayo para makabanding rin namin kayo kahit minsan. Nakangiting turan ng kaibigan. Sige, at sasabihan ko sa inay. Masayang turan ni Monica at sabay na silang pumasok sa loob ng bahay. Nay, tawag niya sa ina habang nagliligpit ito ng mga gamit nito. Bakit anak? Mahinahong tanong ng ina. Narito po si Lorna. Sagot niya sa ina. Oh, bakit iha? Naparito ka? Mahinang tanong ni Tia Marie sa kaibigan ni Monica. Nais po kasi kayong anyayahan ni inay. Sumama sa amin mag-night swimming dahil dumating na po si Kuya Lawrence. Magiliw na sabi ni Lorna. Ganun ba? Dumating na pala ang kuya mo. Hindi ba nakakahiya? Tura ng tiyahin. Naku, hindi po. Siguradong matutuwa pa yun pag nakita niyang sumama kayo. Masayang wika ni Lorna. O siya, sige, sasama na kami at magbibihis lang muna kami ha. Masayang turan ng tiyahin ni Monica. Opo, sagot naman ni Lorna. At kaagad naman silang nagbihis ni Monica. Makalipas ang ilang sandali ay sumama na si Monica at ang tiyahin sa banding ng pamilya ng kaibigan. Matalik na magkaibigan ang ina ni Lorna at ang tiyahin ni Monica. Kaya naging magkaibigan si Lorna at ang dalaga. Dumating sila sa resort na pinagbebentahan nila ng necklace at bracelet. Oh, Monica, halika. Tulungan mo kong gumawa ng siga para sa isang bonfire. Magiliw na aya sa kanya ng kaibigan. Sige, masaya yan. Ngayon ko lang mararanasan ang maligo ng gabi sa dagat, Lorna. Kung hindi mo pa kami inaya, hindi ko talaga mararanasan ng ganito. Natutuwang palatak ng dalaga habang inaayos ang kahoy para gumawa ng siga. Ay naku, Monica, wala yun. Ang mahalaga ay nag-e-enjoy tayo kasama ang mga mahal natin sa buhay. Masayang sagot naman ng kaibigan. Oo na, pero salamat pa rin sa'yo ah. Masayang sabi ni Monica habang sinisindihan ang kahoy na inaayos niya. Maya-maya pa ay nagkaroon na ito ng apoy, kaya bahagyang lumiwanag sa gawin nila. Ayan, may siga na tayo. Masayang palatak ni Monica kay Lorna. Masaya akong sumama kayo, Monica. Nakangiting wika ni Lawrence na kapatid ni Lorna. Matagal nang may lihim na pagtingin ang binata kay Monica. Ngunit hindi niya pa ito sinasabi sa dalaga dahil nahihiya siyang aminin kay Monica ang nararamdaman. Oo nga eh, si Lorna kasi. Wika niya, sabay tingin sa kaibigan. Ano ako? Si kuya kaya ang nagsabi na sumama kayo. Parang masaya rin ako kasi makakasama ko sa isang night swimming ang best friend ko. Palatak ng kaibigan, sabay ngumiti ng matamis. Masaya rin ako, Lorna. Salamat nga sa'yo, Lawrence, at inanyayahan mo kaming sumama sa inyo. Nakangiting pasasalamat ng dalaga sa binata. Naku, wala yun, Monica. Gusto ka kasing makabanding ni Lorna, kaya naisipan ko na anyayahan kayo. Kunwaring sabi niya. Uwe, kuya, kunwari ka pa eh. Ikaw kaya yung may gustong... Hindi na ituloy ng kapatid ang sasabihin dahil tinakpan agad ni Lawrence ang matabil nitong bunganga. Pasensya ka na, Monica. Palabiro talaga tong kapatid ko. Natatawang tura ni Lawrence habang tinatakpan ang bibig ng kapatid. Kuya! Angal ni Lorna habang pinipilit na makawala sa pagtakip ng kapatid sa bibig niya. Naku, okay lang. Tanging sagot ni Monica, sabay tumawa ng pagak.
Inalis na ni Lawrence ang pagtatakip sa bibig ng kapatid at saka na ito tumayo para pumunta sa gawin ng ina nito. Si kuya talaga? Ay, kainis. Tinakpan pa ang bibig ko. Angal na sabi ni Lorna nang makawala sa kanyang kapatid. Ikaw kasi, ang ingay-ingay mo. Sita naman ni Monica sa kaibigan. Lumipas ang sandali ay naisipan ng dalaga na maglakad-lakad sa tabing dagat. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naliligo naman ang kaibigan at ang kuya nito kasama ang tiyahin niya. Habang tinatangay ng sariwang hangin ang buhok ng dalaga, ay dumadampi naman sa balat niya ang malamig na simoy ng hangin. Nasisiyahan ang dalaga habang nilalaro sa kanyang mga paa ang kulay puting buhangin. Pakiramdam ng dalaga ay nakakabigay sa kanya ng kasiyahan ang mga buhangin na inaapakan. Ngunit maya-maya pa ay napatingin ang dalaga sa di kalayuan. Napahawak siya sa kanyang labi nang makitang may lalaking lumulutang sa tubig sa di kalayuan. At agad na lumusong sa tubig ang dalaga patungo sa lalaking lumulutang sa dagat. Nang makalapit siya, ay agad niya itong hinawakan para iligtas ito sa maaaring kapahamakan. Ngunit bago pa man niya ito matulungan, ay agad itong gumalaw at iminulat ang mga mata nito sabay tingin sa kanya. At nagulat naman si Monica dahil buhay pala ang lalaking nais tulungan. Hey, what's going on? Takang tanong ng lalaki nang mapagtanto na hinawakan siya ng dalaga. Ha? Akala ko po kasi nalunod ka kaya gusto sana kitang iligtas. Mahinang wika ng dalaga. Napatawa naman ang binata sa tinura ng dalaga. No, I'm just relaxing my body by floating to this water. Actually, I am just enjoying my night. Turan ni Marco habang nakangiti sa dalaga. Tumingin ito sa dalaga ng matiim. Ganun po ba? Sige po, aalis na ako. Pagpapaalam ng dalaga. Wait, pigil ng binata sa nais na pag-alis ng dalaga. Napalingon naman ang dalaga sa binata nang may pagtatanong. I think I remember you. Ikaw ba yung nagbebenta ng bracelet na gawa sa shell? Tanong nito sa kanya. Ha? Oo, ako nga po yun. Sagot naman ng dalaga. Naalala ng dalaga na ito pala yung lalaking malaanghel sa kakisigan na bumili sa kanila. Yeah, ikaw nga. Well, I'm Marco. Pakilala nito sa sarili, sabay lahad ng palad nito. Nagpalingalinga ang dalaga sa malawak na karagatan. Talaga? Dito talaga? Ang tinutukoy ng dalaga ang pagpapakilala nila sa isa't isa. Of course, masama ba? I just wanna know you. Turan naman ng binata. Okay sige. Ako nga pala si Monica. Pwede mo rin akong tawaging Monique. Sagot niya sa binata. Natuwa naman ang binata sa paraan ng pagpapakilala ng dalaga. Pwede ba katang makasabay maglakad-lakad sa tabing dagat? Tanong ng binata sa kanya. Hindi. Sagot naman agad ng dalaga. Sabay langoy pabalik sa tabing dagat. Napapangiti na lang si Marco habang tinitignan lumangoy paalis ang dalaga. Nakarating na ang dalaga sa tabi ng dagat. Bago pa man siya ay umalis, ay sumulyap muna siya sa kinaroroonan ng binata. Monica, akala ko ba ayaw mong maligo? Bakit basang-basa ka? Tanong ni Lorna nang makita siya nitong nakatayo lang sa tabing dagat at basang-basa. Sinubukan ko lang naman. Masarap palang maligo ng gabi. Sagot niya kaagad sa kaibigan, sabay yakap sa sarili dahil nakakaramdam siya ng ginaw dahil sa tama ng hangin sa kanyang balat. Sabi ko naman sa iyo ang sarap kayang maligo ng ganito. Masayanturan naman ni Lorna. Oo na, tayo na nga at
Nilalamig na ako eh. Pag-aanyaya niya sa kaibigan na umalis sa lugar na yun. Sumunod naman ang kaibigan niya. Kinabukasan ay maagang nagising ang dalaga sa loob ng tent nila ng kaibigan. Lumabas siya at nilanghap ang sariwang hangin na nagmumula sa kalikasan. Tumama sa kanyang magandang pisngi ang sikat ng araw at bahagya siyang napapikit para mas lalong maramdaman ang init ng sikat ng araw. Sa di kalayuan naman ay nakatanaw sa gawin niya si Marco na lihim na nakamasid kay Monica. Iho, mukhang may nakikita kang hindi ko nakikita. Basag ni Mang Ismael sa kanyang pananahimik habang nakatanaw sa dalaga na nasa di kalayuan. Ikaw po pala, Mang Ismael. Nag-iisip lang ako. Agad niyang sagot, sabay ngiti sa matanda. Kailan mo balak bumalik, iho? Tanong nito sa kanya. Maybe next week. Gusto ko munang ihanda ang sarili ko bago dumating ang araw na nasa company na naman ako. Turan niya. Buti naman kung ganun, iho. Para naman makapag-relax ka ng mabuti. Saad naman ng matanda kay Marco. Sa kabilang banda naman ay nag-aayos na naman ng kanilang panindang bracelet at necklace si Monica sa kanilang pwesto. Okupado ang dalaga sa kanyang ginagawa nang may magsalita sa kanyang likuran. Hi, pwede ba kitang tulungan? Wika ng baritonong boses na nagmula sa kanyang likuran. Napalingon naman dito ang dalaga at humarap sa nagsalita. Anong ginagawa mo dito? Takang tanong ni Monica nang mapagtantong si Marco pala ito. Gusto sana kitang tulungan. Nakangiti nitong Turan sa kanya. Hindi, kaya ko naman eh. Sagot niya kaagad dito. Ngunit sadyang makulit ang binata at tinulungan pa rin siya nito. Kinuha niya ang necklace at saka tinulungan mag-ayos ang dalaga. Teka, ano ba? Sabi ko naman na kaya ko na eh. Tura ng dalaga, sabay hablot sa hawak ng binata. Ngunit na out of balance siya dahil sa pagkakahablot niya sa hawak ng binata. Agad siyang nasalo ng binata at bahagya siyang napahawak sa manggas ng damit nito. Sabay pumikit ng bahagya dahil sa takot na mabagsak sa lupa. Ngunit yakap siya ng binata kaya hindi siya tuluyang nabagsak. Unti-unting iminulat ni Monica ang kanyang mga mata nang mapagtantong hindi siya bumagsak at maramdaman na yakap siya ng binata. Nagtama ang kanilang paningin at lihim na bumilis ang tibok ng puso ni Monica nang mapagtanto niyang sobrang lapit na ni Marco sa kanya. Agad siyang nakabawi at tumayo siya kaagad. Sabi ko na kasi sayong ako na. Mahinang wika niya, saka nahihiyang tumingin sa mga mata ni Marco. Gusto lang sana kitang tulungan eh. Total, wala naman akong ginawa. Kaya pwede ba akong mag-apply bilang assistant mo dito? Nakangiting biro ni Marco sa kanya. Tumigil ka nga dyan. Kunwaring naiinis niyang sabi. Monica, sino ba yung kasama mo? Takang tanong ng kanyang tiyahin. Napalingon naman ang dalawa sa nagsalita at saka sila nagkatinginan. Nay, Hindi na ituloy ni Monica ang sasabihin dahil agad na nagsalita ang binata. Ako po si Marco. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Wika ng binata, sabay lahad niya ng kamay sa ginang. Ganun na rin ako, iho. Mukhang naligaw ka yata. Saad ng tiyahin. Nako po, hindi naman. Gusto ko lang po kasing makipagkaibigan sa anak niyo at tulungan po siya kaso ayaw niya po eh. Wika niya, sabay tingin niya kay Monica. Anak, nakikipagkaibigan lang pala siya. Bakit ayaw mo pa? Wala namang masama sa pagiging magkaibigan, anak. Kumakamping saad niya sa anak. Pati ba naman ikaw, Nay? Walang nagawang sabi ni Monica. Sabay tingin sa binata. Natawa naman si Marco
sa naging reaksyon ng dalaga. Sa araw ding iyon ay naging magkasundo ang dalawa dahil na rin sa kakulitan ng binata. Lumipas ang mga araw at naging malapit na rin si Marco kay Monica. Naging mas malalim pa ang nararamdaman ni Marco kay Monica. Madalas na rin silang nagkukwentuhan at nagkakasama sa pagbibenta ng bracelet at necklace ng dalaga. "Iho, tumawag ang daddy mo," wika ni Mang Ismael habang kakwentuhan si Monica. "Okay, I'll talk to him later," sagot niya kaagad sa matanda. "Sige, dito muna ako, iho," tura ni Mang Ismael sabay alis. Nakaupo naman si Monica sa may buhangin habang nakatanaw sa papalubog na araw. "Masaya akong nakilala kita, Monica. Sana hindi matapos ang gabing to na kasama ka," tura ni Marco habang seryosong nakaharap kay Monica. Napatingin naman si Monica kay Marco nang may pagtataka dahil sa mga sinasabi nito. "Bakit bigla ka yatang naging seryoso?" Nakangiting wika ni Monica. Wala lang. Sa sandaling nakilala kita, parang gusto ko laging kasama ka at nakakausap." Seryosong tura ni Marco sa dalaga. "Ganun ba? Hindi ka pa naman siguro aalis, 'di ba?" Malungkot na tanong ni Monica, sabay kagat sa ibabang labi. Hindi nakasagot agad ang binata. Hinawakan niya ang kamay ni Monica, sabay marahang pinisil ito. "Monica, babalik rin ako dito pag natapos ko na ang mga projects na dapat kong tapusin sa kumpanya." Wika niya, sabay tumitig ng matiim sa mata ni Monica. "Aasahan ko yan, Marco, at maghihintay ako sa pagbabalik mo." Malungkot na turan ni Monica. "I promise, hintayin mo ako ah," saad ng binata, sabay hawak sa pisngi ni Monica. "Monica, I love you." Mahinang bigkas niya, sabay unti-unting inilapit ang kanyang labi sa labi ni Monica. Hindi nakagalaw si Monica sa ginawang paghalik ni Marco sa kanya. Napapikit na lang siya sa sensasyong nadarama. Umabot siya sa puntong binigay niya ang lahat sa binata dahil sa sobrang pagmamahal na kanyang nadarama. Hindi na naisip ng dalaga kung hanggang saan hahantong ang pagmamahalan nilang dalawa. Nangako ang binata na muli siya nitong babalikan at umasa naman ng lubusan si Monica dahil mahal niya si Marco. 1 buwan ang nakalipas simula nang umalis si Marco. Hindi mapigilan ni Monica ang mag-isip ng hindi maganda dahil sa pag-alis ni Marco. Kahit alam niyang masasaktan siya, ay ipinagkatiwala niya ang lahat kay Marco. "Monica, bakit hindi ka pa nakabihis?" Takang tanong ng tiyahin nang makitang hindi pa nakabihes ang dalaga at nakatingin lang ito sa kawalan. "Nay, wala po kasi akong gana at masama po ang pakiramdam ko. Pwede po bang dito lang muna ako sa bahay?" Matamlay niyang turan sa tiyahin. "Naku anak, bakit may lagnat ka ba?" Tanong ng tiyahin, sabay lapit sa dalaga para tignan kung may sinat ang dalaga. "Hindi ka naman mainit ah, at bakit ang tamlay-tamlay mo?" Takang tanong ng kanyang tiyahin sa kanya matapos siya nitong pakiramdaman. "Hindi ko po alam, Nay. Basta po, hindi po maganda ang pakiramdam ko. Nahihilo po ako." Matamlay niyang turan. "Kailangan kitang dalhin sa center. Baka kung ano na ang sakit mo, anak." Wika ng kanyang tiyahin. "Huwag na po. Baka magiging maayos rin tong pakiramdam ko mamaya." Pagtanggi niya sa nais ng tiyahin. "O siya, sige. Sabihan mo lang ako kung hindi mo na kaya, ha?" Wika nito. "Opo, Nay." Walang gana niyang sabi. Umalis na nga ang kanyang tiyahin at naiwan naman siyang mag-isa sa kwarto niya. Humiga lang ang dalaga at naiisip niya ang binata na 1 buwan na niyang hindi nakikita.
Namimiss niya ito at hindi niya mapigilan ang umiyak. Kailan ka babalik, Marco? Bakit ako nagkakaganito? Sobrang miss na kita. Bulong niya sa sarili habang umiiyak. Napahawak na lang siya sa kanyang sinapupunan habang umiiyak. Dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin kung magbunga ang lahat sa kanila ng binata. Lumipas ang maghapon na walang ibang ginawa ang dalaga kung hindi ang matulog lang dahil ibang-iba talaga ang nararamdaman niya. Anak, Monica, tawag sa kanya ng ina mula sa labas. Dumating na ito mula sa paglalako ng necklace at bracelet sa pwesto nila. Napabalikwas ng bangon ang dalaga nang marinig ang tinig ng ina na tumatawag sa kanya mula sa labas. Tumayo siya sa kanyang higaan para puntahan ang tiyahin. Ngunit sadyang hilong-hilo siya kaya napakapit na lang siya sa kanyang higaan. Nay, nahihilo po ako. Tawag niya sa ina. Narinig naman ito ng kanyang ina at agad itong pumunta sa kinaroroonan niya. Bakit? Ano bang pakiramdam mo, anak? Tanong agad ng kanyang tiyahin. Hindi ko po alam, Nay. Basta, nahihilo lang ako. Saad niya sa ina. Naku, kailangan kitang dalhin sa center bukas para ipa-check up, anak. Dahil baka kung ano na yung nararamdaman mo. Wika naman ng kanyang ina habang nag-aalala ito sa kalagayan niya. Tumangulang ang dalaga sa sinasabi ng kanyang ina. Tinulungan na lang siya ng ina na humiga ulit. Sige at magluluto pa ako ng hapunan natin. Magpahinga ka lang dyan, ha? Nag-aalalang tura ng tiyahin. Opo, Nay. Tanging sagot niya, sabay tingin sa tiyahin. Umalis na ang tiyahin at naiwan naman siyang nakahiga. Kinabukasan ay pumunta sila sa center para ipatingin kung anong sakit ng dalaga. Maaga silang nakarating doon at sila ang nauna sa pagpapacheck up. Nalaman ng kanyang tiyahin na buntis si Monica. Matapos malaman ang resulta ng test sa dalaga, nabuo ang pangamba sa puso ng tiyahin nang malaman na buntis pala ang pamangkin. Nang makauwi sila, ay tinanong ng kanyang tiyahin si Monica. Monica, magtapat ka nga sa akin. Sino ang ama ng pinagbubuntis mo? Galit na tanong ng kanyang tiyahin. Alam niya naman na walang naging boyfriend ang dalaga. Hindi agad makasagot ang dalaga dahil sa takot at hindi mawari kung ano ang mararamdaman dahil sa nalaman nila ng kanyang tiyahin. Napahawak siya sa kanyang sinapupunan at ito na nga ang malaking dagok sa kanyang buhay. Sumagot ka. Hindi kita pinalaki para lang maging ganito ka, Monica. Hindi mo ba alam kung anong responsibilidad ang papasanin mo dahil sa ginawa mo, Monica? Bakit mo to ginawa sa akin? Bakit? Galit na sumbat ng kanyang tiyahin sa kanya. Hindi makapagsalita si Monica dahil nilamon na siya ng damdamin na hindi niya mawari kung tama ba ang lahat ng ito o mali. Pumatak ang kanyang luha dahil sa pait ng kanyang kapalaran. Umiiyak na rin ang kanyang tiyahin sabay lapit sa kanya. Monica, anak, alam kong hindi mo to ginusto, pero please naman at sabihin mo sa akin kung sino ang lalaking bumuntis sa'yo. Mahinahon at umiiyak na tanong ng kanyang tiyahin. Napatingin naman dito ang dalaga habang masaganang umaagos ang luha sa kanyang pisngi. Nay, patawarin mo po ako dahil gumawa ako ng isang bagay na hindi niyo ikinasasaya. Nay, hindi ko po alam na magbubunga ang isang gabing ipinagkaloob ko ang lahat sa lalaking hindi ko alam kung totoong mahal niya ako. Umiiyak na tura ni Monica habang nakatingin sa tiyahin. Anak, bakit ka nagpadala sa damdamin mo? Sino ba ang lalaking yun? Tanong ng kanyang tiyahin, sabay hawak sa pisngi ng dalaga. Napayuko naman si Monica habang hawak ang kamay ng tiyahin. Nay,
Si Marco po ang ama ng ipinagbubuntis ko. Umiiyak niyang sabi. Natahimik naman ang kanyang tiyahin sa narinig. Monica, bakit sa kanya? Saan mo hahanapin ang lalaking yun? Sunod-sunod na tanong ng tiyahin. Nay, hindi ko po alam. Basta't ang sabi niya po ay babalikan niya ako. Yun ang pangako niya sa akin. Umiiyak niyang turan, sabay tingin sa kanyang tiya Marie. Naniwala ka naman sa kanya, anak. Alam mo ba na magaling mangako ang lalaking makuha lang ang ninanais nila sa babae? Anak, bakit ka naman nagpadala? Marahang turan ni Tia Marie. Patawarin mo po ako, Nay. Sabay yakap niya habang humihingi ng tawad sa Tia Marie niya. Walang nagawa ang tiyahin kung hindi ang tanggapin ang naging kapalaran ng pamangkin na tulad ng kanyang ina. Lumipas ang ilang buwan, lumalaki na ang sinapupunan ni Monica. Napapansin na ito ng mga taong nakakasalubong niya sa daan. Monica? Uy, bakit ngayon ka lang lumabas? Takang tanong ng kanyang kaibigan na si Lorna. Ha? Wala lang. Ayaw ko lang kasing lumabas eh. Kunwaring sabi niya. Nagtatampo na ako sa'yo ah. Kunwaring nagtatampo na sabi ni Lorna. Sira ka talaga. Huwag ka nga dyan. Teka, may bibilin pa ako eh. Saad niya, sabay iwas na nang mapansin nito ang nakaumbok niyang tiyan. Monica, teka nga. Pigil nito sa kanya, sabay hawak sa braso niya. Bakit? Ano ba yon? Kunwaring walang pakailam niyang sabi. Parang tumataba ka yata. Ano bang nakain mo at pati bilbil mo lumaki ng husto? Takang tanong ng kaibigan. Ayaw ni Monica na malaman ng kaibigan kung anong nangyari sa kanya, kaya gusto niyang umiwas dito dahil nahihiya siya. Ikaw ba naman ang nasa bahay lang? Kain lang ng kain ang trabaho. Ito na nga ang naging resulta. Kunwaring sabi niya sa kaibigan. Ganun ba? Ikaw huwag ka masyado magpataba, besh. Baka hindi ka na magustuhan ng kuya ko. Sige ka. Nakangiting biro nito sa kanya. Natawa naman si Monica sa biro nito at agad naman siyang nagpaalam sa kaibigan para hindi na humaba pa ang usapan nila. Nakaramdam ng ginhawa si Monica nang mapagtantong hindi pa nahahalata ni Lorna ang sinapupunan niya. Madaling lumipas ang mga araw at madali lang rin lumaki ang tiyan ng dalaga. Napahawak si Monica sa kanyang sinapupunan habang nakaupo sa may upuan sa may tapat ng bintana. Anak, malapit na kitang maisilang pero hindi pa rin bumabalik ang ama mo. Kinalimutan na yata ang pangakong sinabi niya sa akin bago siya umalis. Pero huwag ka mag-alala anak at bubuhayin ka namin ni inay. Hinding-hindi ka namin pababayaan at lagi lang kaming nandito para sa iyo. Mahinang bulong niya sa kanyang sinapupunan, sabay haplos nito ng may pagmamahal. Monica? Monica! Tawag ng mula sa labas ng pintuan nila. Naririnig niyang boses ito ni Lorna. Nataranta siya dahil baka makita nito na lumobo ang tiyan niya. Monica, alam ko nandyan ka. Best friend pa ba kita? Alam ko na ang lahat, Monica. Kaya wala ka nang maitatago pa sa akin. Gusto kitang makausap at makita, Monica. Alam mo bang nag-aalala ko sa'yo? Dahil ang akala ko, may malubha kang nararamdaman kaya ka hindi lumalabas. Umiiyak ni tunturan. Napahawak naman si Monica sa kanyang sinapupunan at marahang lumabas ng kwarto para pagbuksan ang kaibigan na umiiyak sa labas. Binuksan niya ng dahan-dahan ang pintuan nila at nakita niya ang kaibigan na umiiyak. Bigla itong yumapos sa kanya. Hindi ko alam, Monica, na nagdurusa ka pala. Hindi ko alam na itinago mo ang lahat ng ito sa akin. Gusto kong magalit sa'yo, pero hindi ko magawa dahil best friend kita at nararamdaman ko ang pait na sinapit mo.
Humahagulgol ni Tunturan habang yakap siya ng matalik na kaibigan. Sorry, Lorna. Natakot ako at naging selfish ako. Hindi ko nasabi sa'yo ang lahat dahil baka magalit ka at ikakahiya mo ko. Mahinang wika niya, sabay agos ng kanyang luha. Kumalas ang kaibigan sa pagkakayakap sa kanya. Sabay tingin sa kanyang mga mata. Monica, ano ba ako sa'yo, ha? Bakit naman kita ikakahiya? Hindi ka naman kriminal para ikakahiya kita. Monica, best friend kita. Kahit ano pa man ang mga bagay na nangyari sa'yo, hindi kita ikakahiya. Lagi lang akong nasa tabi mo, Monica. Hindi na ako iba sa'yo dahil simula pa nung bata pa tayo. Tayo na ang magkasama hanggang ngayon. Mahabang litanya ng kaibigan sa kanya. Sorry hindi ko naisip ang lahat ng yun. Sana mapatawad mo ko, Lorna. Malungkot niyang sabi sa kaibigan. Monica, pinapatawad na kita. Basta promise mo sa akin. Huwag mo nang uulitin pa ang maglihim sa akin, ha? Nakangiti nitong sabi, sabay punas ng luha sa kanyang mga mata. Oo na, promise. Nakangiti niya ring pangako sa kaibigan. Naging magkasundo ang dalawa at naging masaya rin ang araw ni Monica nang matanggap at malaman ng kaibigan ang tungkol sa nangyari sa kanya. Lumipas ang 5 taon, nakatanaw sa labas ng kanyang opisina si Marco habang inaalala ang mga araw na kasama si Monica. Namimiss niya ito dahil matagal na niyang hindi nakita ang dalaga. Kamusta na kaya siya? Hanggang ngayon, naaalala pa rin kita, Monica. Alam kong marami na ang nagbago dahil sa tagal ng panahon na hindi ako nakabalik sa'yo. Patawarin mo ako dahil hindi ako tumupad sa pangako ko. Mahinang bulong niya sa sarili habang nakatanaw sa labas. Excuse me, sir. Wika ng sekretarya niya. Napalingon ang binata dito. Yes, maang na tanong ni Marco dito. Sir, nasa may lobby na po ang mga applicant na i-interview mo po. Turan nito nang may paggalang. Okay, sige papasukan mo sila isa-isa dito sa office ko. Agad niya namang sagot, sabay upo sa kanyang upuan sa may harap ng table niya. Lumipas ang ilang minuto ay may kumatok sa kanyang pinto mula sa labas. Come in, mahinang sabi niya. At bumukas naman ang pinto at pumasok ang isang babae na nakasuot ng sunglasses na bumagay naman sa malaartista nitong muka. Napakaganda ng hubog ng katawan nito na animo isang modelo sa ganda ng kurba ng kanyang bewang. Good morning, sir. Arisgada nitong sabi, sabay upo sa tapat ng binata. Hindi agad nakaimik ang binata dahil na-mesmerize siya sa ganda ng kaharap. Good morning, nauutal niyang sagot. Sabay ayos niya ng upo. This is my applicant letter. Turan niya, sabay abot niya ng papel kay Marco. Hindi pa inaalis ni Monica ang sunglasses niya dahil ayaw niyang makilala siya ng binata. Well, swak ka sa standard na hinahanap ng kumpanya namin. Gusto kong makita ang resume mo. Wika ni Marco, sabay tingin sa kanya ng matiim. Here's my resume. Sabay abot niya ng resume sa binata. Monica Delfin, so you are Monica? Ulit nito sa pangalan niya. Ngunit bigla ito natigilan dahil sa pagbanggit niya ng pangalan ng dalaga. Yes, sir. I'm Monica Delfin. Taas noon niyang sabi sa binata, sabay alis niya ng sunglasses niya at matiim na tumitig dito. Hindi agad nakaimik si Marco nang mapagtanto na ang babaeng pinangakuan niya ang nasa kanyang harapan ngayon. Monique? Tango niyang bigkas sa pangalan ng dalaga. Tanggap na po ba ako, sir? Walang pakialam niyang sabi sa binata dahil hindi pinahalata ng dalaga na apektado siya sa presensya ni Marco. Yes, pwede.
pwede ka nang magsimula bukas. Wika ng binata na parang nawawala siya sa sarili dahil hindi niya alam kung anong magiging reaksyon niya nang makita si Monica. Okay, thank you sir. I'll be back tomorrow. Kunwaring hindi siya apektado sa reaksyon ng binata. Wait, Monica. Mahinang pigil nito sa kanya. Yes sir, bakit? May ipapagawa na po ba kayo ngayon sa akin? Diretsahang sabi niya para hindi mahalata ng binata na kinakabahan siya. No, wala naman kasi hindi na ituloy ni Marco ang sasabihin dahil agad na nagsalita si Monica. Okay, wala pala so I'll go ahead. Sabay talikod niya at umalis kaagad sa office nito para hindi na siya nito tanungin pa. Naiwan naman na hindi makapag-isip ng maayos si Marco dahil biglang nabuhay ang puso niya nang makita si Monica. Napahawak siya sa kanyang sentido at napakagat sa kanyang labi. Maya-maya pa ay may biglang kumatok sa kanyang pintuan. Come in. Walang gana niyang sabi. Pumasok naman agad ang babaeng kumakatok sa labas ng kanyang pintuan. Babe, akala ko ba sabay tayo magbe-breakfast? Pagmamaktol naman ni Sofia na girlfriend niya ng 2 taon. Babe, bakit narito ka? Maang niyang tanong, sabay tayo. Babe naman nakalimutan mo ba? Nasabi mo, sabay tayo mag-breakfast. Kaso nakalimutan mo yata. Wika ni Sofia. Sorry babe, naging busy lang ako. Okay, sabay na tayong mag-dinner mamaya, okay? Tatawagan na lang kita, okay? Walang gana niyang sabi sa girlfriend. Okay babe, I love you. See you later. Sabay halik nito nang mabilis sa labi niya at saka na ito lumabas ng kanyang opisina. Napaupo naman siya at hindi niya maiwasang maisip ang babaeng minahal niya noon na hanggang ngayon ay laman pa rin ang puso niya. Naguguluhan ang isip niya dahil malapit na ang kasal nila ni Sofia. Pero dumating ang babaeng minahal niya ng lubusan. Hindi niya alam kung ano ang iisipin dahil dumating ang malaking pagsubok sa buhay niya. Monica, sorry hindi ako tumupad sa pangako ko dahil nagkaaberya ang kumpanya namin. I miss you so much, Monica. Bulong ni Marco sa sarili niya. Sabay tingin sa resume ni Monica na naiwan sa kanya. Sa kabilang banda naman ay nakauwi na si Monica sa tinutuluyan nilang apartment kasama ni Lorna at maging ang Tia Maria na siyang nagbabantay at nag-aalaga kay Nico na 4 na taong gulang niyang anak. Mama! Masayang salubong sa kanya ni Nico na agad na yumakap sa kanya. Love you, baby ko. Nga. Sabay halik niya sa pisngi ng anak. Mama, where have you been? Bakit mo kami iniwan ni Lola at Tita Lorna? Makulit na tanong ng anak. Naghahanap ng work si Mama anak para may pambili tayo ng mga kailangan natin sa bahay, lalo na sa pag-aaral mo. Malumanay na turan niya sa anak. Talaga, Mama? Sana po makahanap ka na ng work. Masayang wika ng anak, sabay lambing nito sa kanya. Yes, of course, baby. Tanggap na si Mama. Masaya niyang balita sa anak habang rinig naman ni Lorna at ng tiyahin ang sinabi niya. Yay! Sabay palakpak ng anak na sabi nito. Talaga ba, Munit? Tanggap ka na? Hindi makapaniwalang tanong ng tiyahin. Opo, Nay. Alam mo po ba kung sino ang nakaharap ko kanina? Mahinang turan ni Monica, sabay lapit sa kinaroroonan ng ina. Sino naman anak? Takang tanong ng Tia Marie. Si Marco, Nay. Halos pabulong niyang bigkas para hindi marinig ng kanyang anak. Ano? Gulat na tanong ng tiyahin. Opo, Nay. Si Marco po ang may-ari ng kumpanyang a-applyan ko. Mahinang saad niya sa ina at kay Lorna. Naku, besh.
Baka naman mahulog ka na naman sa lokong yun. Wag na wag ha. Please lang. Baka maulit yung ginawa niya sa'yo noon na pinaasa ka lang. Mataray na turan ng kaibigan. Hindi na no. Bakit naman ako mahuhulog sa kanya? Matagal ko na siyang kinalimutan no. Turan niya, sabay upo sa sofa na nasa kanyang harapan. Sisiguraduhin mo lang ha. Huwag kang magpadaig sa damdamin mo sa kanya. Kung trabaho lang ang pinunta mo sa kanya, dapat trabaho lang, okay? Sermon ng kaibigan sa kanya. Opo, Lola. Pabiro niyang sagot sa kaibigan dahil sa daig pa niya ang tiyahin niya sa sermon nito. Natawa na lang si Tia Marie sa pabirong turan niya sa kaibigan. Dumating ang araw na pinakahihintay ni Monica. Ito ang unang trabaho niya sa kumpanya ni Marco bilang clerk. Nasa front desk ang area ng dalaga. Siya ang mag-e-entertain ng mga taong pumapasok sa kumpanya ng binata. May lumapit na mala-artistang lalaki sa kanya, sabay alis nito ng sunglasses nito. Hi, good morning ma'am. I am Harold Monte. Where is Mr. Marco Monte? Tanong ng gwapong lalaki, sabay tingin sa kanya ng matiim. Yes, good morning sir. Mr. Marco is not yet arrived. Maybe you can wait at the lobby. Magalang niyang sabi kay Harold na nakangiting nakatitig sa kanya. Ngumiti naman si Monica, ngunit parang pilit ng ito dahil naiilang siya sa paraan ng mga titig nito. Okay ma'am, tawagan mo lang ako kapag meron na siya, okay? Nakangiti nitong sabi sa kanya. Yes sir, tanging sagot niya, sabay pilit na ngumiti rito. Umalis na nga ang lalaki at pumunta sa lobby. Inayos na ng dalaga ang desk niya at tinitignan ang mga papel, sabay arrange niya sa mga ito. Maya-maya pa ay dumating na si Marco. Papalapit ito sa kinaroroonan niya. Napatingin naman si Monica sa binatang papalapit sa kanya. Good morning sir. Nakangiti niyang bati kay Marco. Good morning. Formal na bati nito sa kanya. Sir, may naghahanap po sa inyo. Harold Monte po ang pangalan. Tura ni Monica dito. Okay, just tell him, go to my office. Seryoso nitong sabi, sabay tumitig sa kanya ng matiim. Yes sir, maiksi niyang sagot. Umalis na ang binata at dumiretso na ito sa office niya. Lumapit sa may mikropono ang dalaga at saka nagsalita. Mr. Harold Monte, may I call your attention please? Please come to office of Mr. Marco Monte. Thank you. Anunsyo niya sa mikropono. Ilang saglit lang ay lumapit na ang gwapong lalaki. Thank you ma'am. May I know your name? Sabay tanong nito sa pangalan niya. Ha? Monica Delphine po sir. Sagot niya naman na parang napipilitan lang. Nice. Beautiful as you are. Nakangiti nitong bola sa kanya. Naiirita si Monica sa paraan ng pambobola nito sa kanya. Thank you sir. Nanatiling maayos niyang trato kay Harold. You're welcome, beautiful. Sabay kindat nito sa kanya. Napangiwi naman ang dalaga sa ginawa nitong pagkindat. Saka na ito umalis at naglakad papasok sa office ni Marco. Sa kabilang banda naman ay nakaupo lang ang binata habang nakatitig sa laptop nito. Hey, cousin, long time no see. Bungad naman ng pinsan niyang si Harold pagpasok nito sa office niya. Harold, welcome back. Masayang bati niya sa pinsan. Masaya rin itong ngumiti sa kanya at yumakap ng bahagya. Namiss ko ang kulitan natin bro. Masayang sabi ni Harold sa kanya. Ako rin naman eh. So, how long have you been staying here? Nakangiting tanong niya sa pinsan. Maybe it takes a week. So I decided to visit you here because I miss you bro. Magiliw na wika ni Harold. Thank you bro. Masayang pasasalamat niya sa pinsan. Bro, wait. I like the girl who was
in your front desk clerk. She's beautiful. Masayang palatak ni Harold. Hey, wag mo siyang isali sa kalokohan mo ah. I know you bro. Pagbabala niya sa pinsan dahil alam niyang mahilig ito sa mga babae, lalo na pag natitipuhan niya. Of course not bro, sabay tawa nitong sabi. Magilaw silang nag-usap ng kanyang pinsan at sabay na rin silang lumabas ng office. Paglabas nila ay agad na binati ng kanyang pinsan si Monica. Hey Miss Monica! Masayang bati ni Harold kay Monica habang inaayos ang mga papel na sa kanyang desk. Napatingin naman ang dalaga dito. Sabay tama ng kanilang mata ni Marco. Agad niya namang ibinawi ito. Hello po sir. Sabay pilit na ngumiti kay Harold. Umalis na ang dalawa at naiwan namang napapatingin sa lalaking laman pa rin ng kanyang puso, si Monica. Lumipas ang araw at oras na ng paglabas ni Monica sa kumpanya ni Marco. Sa di inaasahan, ay sabay silang sumakay ni Marco ng elevator. Hindi umimik ang dalaga. Nanatili lang siyang tahimik nang makita ang binata. Pipindutin na sana niya ang boton. Kaso, inunahan siya ni Marco at nasagi nito ang kamay niya. Uuwi ka na ba? Basag ni Marco sa katahimikang namamagitan sa kanila ni Monica. Ha? Opo sir. Nauutal niyang sagot sa binata. Ganun ba? Hatid na kita. Malumanay niyang wika, sabay tingin sa magandang mukha ni Monica. Nako, wag na. Marami namang jeep dyan sa labas. Pilit na ngumiting, sabi niya kay Marco. It's okay. Wala naman akong lakad ngayon. Gusto ko sana safe kang makauwi. Kulit ni Marco sa kanya dahil nais ng binata na makasama ang babaeng matagal niyang pinangakuan at hanggang ngayon ay mahal niya pa rin. Hindi na. Safe naman akong makakauwi eh. Turan niya at saka bumukas ang elevator. Ngunit bigla siyang hinawakan ni Marco sa braso at ipinaharap sa kanya. Natigilan ang dalaga at hindi makaimik ng mapagtantong sobrang lapit ng mukha ni Marco sa kanya. Amoy niya ang mabangong pabango nito na biglang nagpabilis ng kanyang puso. Bakit ganun? Napakarupok ko. Hiyaw ng utak niya nang hindi niya mapigilan ang tibok ng damdamin niya. Monica, bakit mo ko iniiwasan? Alam mo bang, matagal ako nangungulila sa'yo. Bulong ni Marco habang hawak pa rin nito ang braso niya. Marco, please bitawan mo ko. Halos nauutal niyan turan. Napapikit siya sa init ng kanyang nararamdaman. I'm so sorry, Monica. Sabay bitaw nito sa kanya. Hindi nakaimik ang dalaga nang mapagtanto niyang binitawan na siya ni Marco. Aalis na ako. Halos pabulong niyang sabi. Sabay labas na ng elevator. Naiwan naman si Marco sa loob na waring inaayos ang sarili dahil gusto na niyang halikan ang dalaga. Ngunit pinigilan niya ito dahil ayaw niyang maging bastos sa dalaga. Ngunit naisipan ni Marco na sundan ang dalaga kung saan ito nakatira. Kaya sinundan niya kung saan bababa si Monica. Medyo malayo ang distansya niya sa sinasakyan jeep ng dalaga para hindi niya ito mahalata na sinusundan siya. Ilang minuto rin ang biyahe nila at nakarating sila sa isang bahay na may kalakihan rin. Inihinto ni Marco ang sasakyan sa di kalayuan para hindi siya nito mapansin. Pagbaba ni Monica ng sasakyan ay may isang batang lalaki ang sumalubong dito. Ibinaba ni Marco ng konti ang salamin ng sasakyan para mas maaninag niya ang batang yumakap kay Monica. Mama, Mama! Sigaw ng bata, sabay masayang yumakap kay Monica. Napansin rin ni Marco ang matandang babae na umalalay sa batang lalaki. May anak na pala siya. Bakit wala yung asawa niya? Bulong ni Marco
sa sarili. Isinara niya ang salamin dahil baka mapansin siya ng mga ito. Pumasok na sila sa loob ng bahay nila at umalis na rin si Marco nang mapagtantong wala na sila sa labas ng bahay. Pagdating niya sa mansyon ay humiga agad sa kama si Marco. Napapaisip siya dahil parang may kung anong kirot ang tumusok sa puso niya nang mapag-alaman na may anak na si Monica. Napukaw ng tawag sa cellphone ang pag-iisip ni Marco. Hindi niya gustong sagutin ito dahil abala siya sa pag-iisip kay Monica. Ngunit sadyang makulit ang tumatawag, kaya sinagot niya ito. "Babe, bakit ang tagal mong sinagot?" Ines na tanong ng nasa kabilang linya. "I'm sorry, may ginagawa kasi ako." Kunwaring sabi niya. "I miss you, babe. Gusto kitang makita at makasama." Maarte niyang turan sa kabilang linya. "Sorry babe, naging busy lang ako sa company." Turan niya habang walang gana na humiga sa kama. "I'll go with you, babe. Baka namimiss mo na rin ako." Paglalambing na Sofia sa kanya. "Of course babe, I miss you." Kunwaring sabi niya para hindi ito maghinala sa kanya. "Okay, tomorrow pupunta ako sa office mo, okay?" Turan nito sa kabilang linya. But hindi na natuloy ng binata ang sasabihin dahil agad na nagpaalam sa Sofia sa kabilang linya. "Bye babe, I love you." Turan nito, sabay putol nito ng linya. Hindi alam ni Marco kung anong gagawin dahil naguguluhan siya. Paano niya sasabihin kay Sofia ang tunay niyang nararamdaman? Mahal niya pa rin si Monica. Hindi niya kayang makasama habang buhay ang babaeng hindi naman laman ng puso niya. Kinabukasan ay maagang dumating si Marco sa company at tinignan ang pwesto ni Monica kung nandun na ba ito. Ngunit wala pa ang dalaga, kaya't nagpatuloy na siya sa kanyang office. Inayos niya ang lahat ng papers na nasa kanyang desk. Ilang sandali pa ay nakita niya sa monitor si Monica. Nakakarating lang nito, sabay ayos ng mga gamit nito. Lumabas muna sandali si Marco dahil nais niyang makausap ang dalaga. Pagdating niya sa kinaroroonan ni Monica, lumapit siya kaagad dito. "Monica, maaari ba kitang imbitahin kumain sa labas mamaya pag out mo?" Tanong ni Marco sa dalaga. Hindi nakaimik ang dalaga at nanatili siyang nakatingin sa binata. Bakit po?" Nauutal niyang tanong, sabay iwas niya ng paningin sa binata. Gusto lang kitang makausap." Turan ni Marco sa kanya. Okay po." Sagot ni Monica kay Marco. Lumiwanag ang muka ng binata sa sagot ng dalaga. "Okay, sabay na tayong lumabas mamaya." Nakangiti niyang sabi. Tumangulang si Monica, sabay ayos niya ng desk niya. Umalis na rin si Marco para bumalik sa office niya. Nakarating na si Sofia sa kumpanya ni Marco at saka siya pumasok at lumapit sa front desk, sabay mataray na tumingin kay Monica. "Good morning, ma'am." Bati ni Monica dito. "I want to talk to my fiancé." Walang gatol ni Tunturan, sabay mataray na tumitig sa kanya. "Sino po ba ang fiancé mo, ma'am?" Mahinang tanong ni Monica kay Sofia. "Baguhan ka ba dito?" "Never mind." Inis nitong sabi, sabay alis at dumiretso sa office ni Marco. Napatingin naman si Monica sa babaeng papasok sa office ni Marco. "Hi!" Bati naman ni Harold sa kanya habang papalapit ito sa kinaroroonan niya. "Good morning po, sir." Formal niyang bate, sabay tipid na ngumiti dito. "You're beautiful." Walang gatol ni Tunturan, sabay lapit sa kanya. "Ha? Salamat po. Ano po ang kailangan nila?" Pasasalamat at formal nitong tanong sa kanya. "I just wanna see you. Pwede ka ba mamaya?"
Biglang seryoso nitong tanong sa kanya. Pasensya na po sir. Hindi po ako pwede mamaya, may pupuntahan po kasi kami ni Sir Marco. Wika niya, sabay tumingin dito. Bahagyang nalungkot ang binata sa sinabi ni Monica. Why? Saan ba kayo pupunta? Interesado nitong tanong sa kanya. Hindi ko po alam sir. Sagot niya kaagad. Stop calling me sir. Pwede Harold na lang. Turan nito, sabay tumitig ng malamlam sa kanya. Okay po. Maikli niyang sagot. Lumabas na sa office si Marco, kasabay si Sofia na kanyang girlfriend. Hey, what are you doing here? Tanong ni Marco sa pinsan, sabay tingin kay Monica. I'm just talking to Miss Monica. Gusto ko sana siyang anyayahang lumabas. Nakangiti ni Tunturan, sabay tingin kay Monica. Hindi agad nakaimik si Monica dahil hindi siya makapagsalita. Oh, really? Iba rin pala ang taste mo, Harold. Mahilig ka pala sa mga hampas lupa. Pang-iinsulto ni Sofia sa dalaga. Hey, are you insulting my future girlfriend? Inis na sabi ni Harold, sabay tumingin kay Sofia nang may galit. Of course no. It's just a compliment. Bagay naman kayo eh. Natatawang insulto ni Sofia. Stop it, Sofia. Hindi ka na nakakatuwa. Galit na sita sa kanya ni Marco. Hey, pati ba naman ikaw? Mas kakampihan mo pa ang hampas lupang to? She's just a trash. Magsama na nga kayo. Huwag mo na akong ihatid. You're just ruining my day. Turan niya, sabay galit na tumitig kay Monica na hindi makaimik. Umalis na nga si Sofia at iniwan si Marco. Hey bro, sundan mo na siya. Utos nito sa kanya. Ngunit hindi na sinundan pa ni Marco ang babae. Instead na sundan ito, ay tinawag niya ang pinsan para sumama sa kanya sa office nito. Bro, ibang klase ka rin ano? Turan ni Harold nang makapasok na sila sa loob ng office ni Marco. Tumigil ka nga dyan. Ano bang ginagawa mo dito? Inis na tanong ni Marco. Gusto ko lang anyayahang lumabas si Monica. I really like her, bro. Wala namang masama, diba? I'm single and handsome and she's single and beautiful too, so bagay kami. Makulit na turan nito, sabay umupo sa katapat na upuan ni Marco. Can you just shut up? Gusto kong layuan mo siya, Harold. Kung hindi ay magtutuos tayo. Seryosong wika ni Marco sa kanya. What? Are you crazy? At bakit mo naman ako inuutosang lumayo sa kanya? Are you out of your mind, Marco? May halong ines na sabi niya. Look, hindi mo kasi alam kung bakit ayaw kong lumapit ka sa kanya. Mahinahon niyang sabi, sabay tayo. But why? Hindi mo naman siya girlfriend, right? Kasi meron ka ng fiancé. Malapit na kayong ikasal, so bakit parang mas concerned ka pa kay Monica kaysa sa girlfriend mo? Takang tanong nito. No, Monica is my long-lost girlfriend. Iniwan ko siya noon kaya gusto kong makabawi sa kanya. Dahil siya ang mahal ko. Halos pasigaw niyang wika sa pinsan. Wait, mas malala ka pala sa akin eh. At paano nangyari yun? Paano na si Sofia? Naguguluhang tanong ni Harold sa kanya. I can explain to her, pero gusto ko munang magkaayos kami ni Monica. I love her a lot, bro. Seryosong tura ni Marco, sabay hawak sa kanyang batok na animo hindi niya alam kung anong gagawin. Okay, I'm out. Sabay walang pakialam na bulas ni Harold dahil ayaw na nitong makinig pa sa mga nais niyang sabihin. Ilang oras rin ang lumipas at maagang tinapos ni Marco ang lahat ng pinirmahang papeles. Lumabas na siya para puntahan si Monica na naghihintay na sa may lobby. Nakaupo lang ito habang nakatingin sa cellphone nito. Hi, bati niya. Hello po sir. Sagot nito kaagad nang makita siya nito. Let's go. Turan niya, sabay ngumiti ng matamis sa dalaga.
Pilit na ngumiti rin ang dalaga sa binata at saka na sila sumakay sa kotse at umalis. At wala silang naging imikan ng binata hanggang sa dumaan sila sa isang gasoline station para magpagas ng sasakyan si Marco. Lumipas ang ilang sandali ay nakarating na sila sa isang malayong resort na madalas puntahan ng binata pag nais niyang mapag-isa. Napapikit ang dalaga dahil sa ganda ng lugar na dinalhan sa kanya ng binata. Naalala niya tuloy ang mga araw na nasa Boracay pa sila. Na-excite ang dalaga na lumabas ng kotse. Wow, ang ganda naman dito. Nasisiyahang wika niya, sabay masayang ngumiti sa binata. Yeah. Ikaw pa lang ang dinala ko sa lugar na to. Turan niya habang masayang pinagmamasdan ang dalaga na natutuwang tumingin sa napakalawak na karagatan. Napahinto ang dalaga sa tabing dagat at humarap sa binata. Bakit mo nga pala ako dinala dito? Mahinang tanong niya sa binata. Lumapit naman si Marco kay Monica, sabay tumitig sa mga mapupungay nitong mata. Monica, bulong niya sa pangalan ng dalaga, sabay hawi niya ng buhok ng dalaga papunta sa tenga nito. Napapitlag ang dalaga dahil sa ginawa nito. Bahagyang lumayo ang dalaga, saka humalakip-kip at tumanaw sa malawak na karagatan. Ano ba yun, sir? Tanong nito. Pwede bang tawagin mo na lang ako sa pangalan ko, Monica? Turan niya, sabay lapit sa tabi ng dalaga. Okay, sige. Ano ba yung gusto mong sabihin sa akin, Marco? Tanong niya kaagad dito. Monica, marami akong nais sabihin sa'yo pero hindi ko alam kung paano to sisimulan. Sagot niya naman, sabay titig sa dalaga. Marco, kung wala ka nang gustong sabihin, umalis na tayo. May naghihintay pa sa akin. Wika ni Monica. Mahal pa rin kita. Agad niyang sabi, sabay hawak sa balikat ni Monica. Hindi agad nakaimik ang dalaga at waring nanigas dahil sa sinabi ni Marco. Alam kong marami akong pagkukulang sa iyo, Monica. Pinagsisihan ko ang mga araw na hindi kita binalikan. Alam kong hinihintay mo ako kaso nagkaroon ng hindi magandang pangyayari sa kumpanya ko. Kaya hindi ko na nagawang balikan ka. Monica, humihingi ako ng tawad. Sana mapatawad mo ko. Sabay lumuhod sa harapan ni Monica. Napatakip sa kanyang labi si Monica dahil sa ginawa ni Marco. Marco, ano ka ba? Please tumayo ka nga dyan. Inakay niya ito patayo. Tatayo ako dito pag pinatawad mo na ako. Pagmamatigas niya dahil gusto niyang bumalik sa kanya si Monica. Marco, ano ka ba? Nakakahiya, pinagtitinginan nila tayo oh. Habang palingalingan niyang sabi. Sabihin mo munang mahal mo pa rin ako bago ako tumayo. Seryosong sabi ng binata. Hey, ano ba? Marco naman eh. Nahihiyang wika ni Monica habang hindi alam kung ano ang gagawin. Come on please. Say that you love me. Utos niya sa dalaga. Walang nagawa si Monica kung hindi sagutin ang sinasabi ng binata. Oo na, mahal kita. Halos lutang nitong sabi para lang tumayo si Marco. Para namang hindi galing sa puso yan eh. Mahal mo pa rin ba ako? Nagsusumamo niyang tanong sa dalaga. Oo Marco, mahal pa rin kita. Mahina, ngunit sincere niyang sabi. Pwede bang pakilakasan? Hindi ko kasi marinig. Kunwaring sabi ni Marco. Ikaw talaga, mahal pa nga kita. Halos pasigaw niyang wika. I love you so much, Monica. Gusto kong ikaw yung babaeng pakakasalan ko at makasama habang buhay. Turan niya habang hawak ang magkabilang pisngi ng dalaga. Hindi na nakaimik ang dalaga dahil sa tuwang nararamdaman. Unti-unting dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi dahil sa galak
na nadarama ng kanyang puso. Niyakap siya ni Marco upang iparamdam kay Monica ang buong pusong pagmamahal sa kanya. Monica, mamahalin kita hanggang dulo, kahit may anak ka na. Ituturing kong parang tunay ko tong anak. Turan niya sa gitna ng pagyakap sa dalaga. Napakalas si Monica sa tinuran ni Marco at napatitig ito sa mga mata ni Marco. Marco, may dapat kang malaman. Napayuko niyang sabi, sabay harap sa malawak na karagatan. Ano ba yun, mahal ko? Malambing nitong tanong, sabay yakap sa kanyang likuran. Alam mo ba na, bago ka umalis, nagbunga ang isang gabing nangyari sa atin. Alam kong mahirap paniwalaan ang sinasabi ko dahil minsan lang yun nangyari. Wika niya, sabay kalas sa pagkakayakap nito. Saka humarap sa binata. Hindi nakaimik si Marco. Nanatili lang siyang nakatitig sa maamong muka ng dalaga. Hindi ko sinabi sa'yo ang lahat dahil natatakot ako na baka hindi ka maniwala. Turan niya, ngunit bigla siyang hinalikan ni Marco nang may buong pagmamahal at excitement. Monica, totoo ba ang lahat? Anak ko ba talaga yung batang yun? Kaya pala, napakagaan ng pakaramdam ko sa kanya. At para bang nasasabik akong yakapin siya nung makita ko siya. Masayang wika ng binata, sabay titig sa mga mata ni Monica. Oo, Marco, hindi ako nagsisinungaling. Anak mo si Nico, at kailanman ay wala kang naging kapalit sa puso ko, sabi ni Monica. I love you, Monica. Masayang wika ni Marco, sabay niyakap ng buong puso si Monica. Nagdaan ang mga araw, nasa kanyang office si Marco habang nakatingin sa laptop nito. Napahinto siya sa kanyang ginagawa nang may biglang kumatok sa pinto ng office niya. Come in, Wika niya habang nakatingin sa monitor ng laptop nito. Bumukas naman ang pinto at inilabas dito si Sofia, na galit. What's going on? Takang tanong niya dito nang mapagtanto niya ang galit sa mga mata nito. Mabilis itong lumapit sa kinaroroonan niya. What's the meaning of this? Halos pasigaw nitong wika. Tinignan naman ni Marco ang itinapon nitong envelope sa mesa niya. Binuksan niya ito nang walang imik at nakita niya ang mga larawan nila ni Monica na nagyayakapan sa tabi ng dagat. I will explain. Turan niya, sabay tayo para lumapit kay Sofia. No, stop right there. Now I knew it, why I hated that woman so much. Just because you have a secret affair with her. You're such a foolish. Sigaw ni Sofia habang umiiyak. Sophia, I'm so sorry. I never meant to hurt you. Monica is my past girlfriend, and I never told you before, just because I don't want to hurt you. Pagsusumamo niyang Turan. No, you are such a liar. Hiyaw nito, sabay takbo palabas ng office. Sophia, please. Ngunit hindi na nakinig pa ang babae at tuloy-tuloy na itong umalis at padabog na isinara ang pinto ng kanyang office. Hindi agad nakagalaw si Marco dahil sa nangyari. Napahawak na lang ang binata sa kanyang sentido. Hindi maiwasan ni Marco ang mapatingin sa kawalan habang nakatanaw sa labas ng office niya. I'm so sorry, Sophia. I don't know what I've done, but I love Monica. Siya lang yung babaeng tanging minahal ko ng lubusan. Bulong ng puso ni Marco. Maya-maya pa ay may kung sinong kumakatok sa labas ng office niya. Come in, Wika niya habang hindi pa rin inaalis ang paningin sa labas ng bintana niya. Bumukas naman ang pinto at pumasok dito ang sekretary niya. Good morning, sir. Pinapasabi po ng dad niya na may press con po kayo bukas. Kasama na rin po ang pamilya ni Miss Sofia. Malumanay nitong Turan, sabay yuko bilang paggalang.
Lumingon dito ang binata, saka tumingin sa kanyang sekretary na may halong lungkot ang kanyang mga mata. Maaari ka nang umalis. Thank you. Maiksi niyang sagot, sabay umupo sa sofa para mag-isip. Nasa parte siya ngayon ng buhay niya na kailangan niyang pumili. Yung taong mahal niya o yung taong mahal lang siya. Ngunit wala siyang nararamdamang pagmamahal dito. Sadyang napakahirap para kay Marco ang lahat. Ngunit kailangan niyang pumili ng mas alam niyang tama para sa kanya. Dito masusukat ang pagitan ng damdamin at kayamanan. Sa kabilang banda naman ay inaayos ni Monica ang pagkakatupi ng damit ni Nico habang pinagmamasdan ang mahimbing na tulog ng anak. Anak, malapit ko nang maipakilala sa iyo ang ama mo. Alam kong magiging mahirap para sa iyo ang lahat. Ngunit ayaw kong manatiling sekreto ang lahat ng tungkol sa iyong ama. Bulong ni Monica habang nakatitig sa napakaamong muka ng anak na hinding-hindi mo maikakaila na kamukha ni Marco. Natigil sa kanyang pag-iisip ang dalaga nang biglang kumatok sa kanilang kwarto ng anak ang kanyang tiyahin. Monica, iha, tawag nito mula sa labas. Pasok po, Nay, sagot niya. Pumasok naman ang tiya Marinya. Bakit po, Nay? Malungkot niyang tanong. Anak, hinahanap ka ni Marco. Gusto ka daw niyang makausap. Turan ng tiyahin. Po? San po siya, Nay? Nandyan po ba siya? Parang nai-excite niyang tanong sa tiyahin. Tumigil ka nga muna, para kang teenager na excited makita ang boyfriend. Pinapaalalahanan lang kita, Monica. Ayaw kong maulit ang nangyari noon na iniwan ka niya. Paalala ng tiyahin sa kanya. Opo, pasensya ka na, Nay, ha? Hindi ko kasi napigilan ang damdamin ko na ma-excite dahil mahal ko pa rin siya, Nay, hanggang ngayon. Pagtatapat ni Monica sa tiyahin. Anak, huwag mong ipakita sa kanya na sobrang nananabik ka sa pagmamahal niya. Dapat hindi mo rin iparamdam muna sa kanya na siya pa rin ang nilalaman ng puso mo. Wika ng tiyahin. Opo, Nay. Salamat po dahil nandyan ka po lagi para sa amin ni Nico. Malambing niyang pasasalamat sa tiyahin. Sabay yumakap dito. Oo naman, anak. Habang nabubuhay pa ako, lagi lang akong nandito para sa inyo. Malumanay niyang wika. Anak, alam na ba ni Nico ang tungkol dito? O hindi mo pa nasasabi sa kanya? Tanong ng tiyahin, sabay kalas sa pagkakayakap nito. Hindi pa, Nay. Hindi ko pa pinapaalam sa kanya ang tungkol dito. Malungkot niyang sabi. Mabuti naman. Saka mo nasabihin sa kanya pag ready ka na, anak. Tura ng tiya Marinya. Tumangulang ang dalaga at tumayo para ayusin ang sarili at para lumabas na rin. Ilang sandali pa ay lumabas na sa kwarto si Monica para puntahan si Marco sa sala. Paglabas niya ay nakita niya si Marco na nakatingin sa larawan na nakadikit sa dingding ng sala. Aniya, para mapansin siya nito. Napalingon naman ito sa gawin niya. Hi, nakangiting bati nito sa kanya. Lalo siyang naging pogi sa pagngiti nito. Napadalaw ka ata? Tanong agad ng dalaga, sabay lapit sa kinaroroonan ng binata. Inalalayan siya ng binata na umupo sa upuang gawa sa furniture. Gusto kitang makita at makausap. Monica, please be with me tomorrow. Pagsusumamo ni Marco sa kanya. Bakit? Saan ba tayo pupunta? Takang tanong ni Monica. Sa press con ng family namin bukas. Turan niya. Para naman pala sa family niyo, bakit kailangan ko pang sumama? Takang tanong niya ulit, sabay titig sa mga mata ni Marco. Monica, alam mo naman na may fiancé ako, di ba? But I choose you because I love you more than anything, Monica.
Seryosong wika ng binata sa kanya. Pero, paano si Sofia at yung mga magulang niya? Nasisiguro kong magagalit yun sila Marco dahil para mo na rin silang naloko. Maang naturan ni Monica habang malungkot na nakatingin sa mga mata ng binata. Monica, pwede ko naman silang kausapin tungkol doon dahil ang magulang lang naman namin ang may gustong magkasundo kami dahil sa negosyo namin. Kahit kailan, hindi ko siya minahal dahil may nag-iisang laman ang puso ko, Monica. At ikaw yun. Mahabang paliwanag ni Marco sa kanya. Pero, naudlot ang sasabihin ni Monica dahil sa nagsalita agad ang binata. Wala nang pero. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Seryosong wika ni Marco, sabay hawak sa kanyang magkabilang pisngi at tumitig sa kanyang mga mata na may pagmamahal. Marco, tanging sambit niya nang siliin siya ng halik nito. Ninamnam ng dalaga ang matamis na halik ng binata sa kanya. Napapikit ng marahan ng dalaga dahil sa sensasyon. Namiss niya ang halik nito. Maya-maya pa ay para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang mapagtantong baka makita sila ng tiyahin sa ganong posisyon. Agad niyang naitulak ang binata palayo sa kanya. I'm sorry. Tanging nasabi ni Marco. Marco, mag-usap na lang tayo ulit pag okay na ang lahat. Biglang lumabas sa kanyang bibig na nasabi niya. Walang nagawa si Marco kung hindi ang umalis na muna at ayusin ang gusot na kanyang nagawa. Umuwi na si Marco sa mansyon nila at nakita niyang naghihintay ang ama at ina sa sala. Marco, we need to talk. Galit na turan ng kanyang ama. Yes, Dad. May nais rin po akong sabihin sa inyo. Sagot niya, sabay lapit sa kinaroroonan ng magulang. How dare you ruin my plan? Hindi mo ba alam na isang malaking apekto ang mangyayari sa kumpanyang hinahawakan mo dahil sa kalokohan mo? Galit na wika ng ama, sabay hawak sa kanyang sentido. I know that I need to apologize about what I've done, Dad. But kahit minsan, bigyan niyo rin ako ng kalayaan para magdesisyon para sa sarili ko. Because all my life, sa inyo lang umiikot ang buhay ko. Kung anong sinasabi mo, lagi ko yung sinusunod. Mahinang paliwanag ng binata. Anak, para rin to sa kapakanan mo. We always choose what's right for you. Malumanay na wika ng kanyang ina. No, Ma'am. You always choose what's right for you, not for me. Hindi niyo rin ba naisip ang magiging desisyon ko sa buhay? Dad, hindi po robot ang puso ko para sundin na lang kung sino ang gusto niyo para sa akin. Tao rin po ako, Dad. May pakiramdam at marunong magmahal. Halos naluluha niyang paliwanag sa mga magulang. At kailangan kong panagutan ang babaeng naging ina ng apo niyo. Turan niya at sabay alis nang walang paalam. Marco! Marco, come back! Hindi pa ako tapos sa'yo. Sigaw ng ama, ngunit hindi na ito pinansin pa ni Marco. Tuloy-tuloy na siyang pumasok sa kanyang kwarto. Naiwan naman ang kanyang ama na napapahawak sa kanyang batok. Han, hayaan mo na siya. Just relax. Baka kung mapano ka. Malumanay na alo ng ina ni Marco. Masyado na siyang matigas. Turan ng ama. Honey, just calm down. Nasa tamang edad na ang anak natin. Hayaan mo na siyang magdesisyon para sa sarili niya. Malumanay nitong turan. Hindi na umimik pa ang Don dahil alam niyang tama ang asawa. Dumating ang araw ng presscon. Nasa loob na ng conference room ang lahat, pati na rin ang pamilya na Sofia. Nakangiti ang mga ito habang nakaupo. Unang nagsalita ang Don. Thank you for having you all here. I know that you are expecting anything, but I want to say sorry for disappointing you. My son Marco are refusing the arrangement of their wedding
diretsahang turan ng Don. What? Gulat na turan ng magiging balae. Sabay tayo at tumingin sa binata na nakaupo sa di kalayuan. Sa anong dahilan po, sir? Tanong ng isang reporter. May malalim siyang dahilan kaya siya umayaw sa kasalang magaganap. Sagot ng Don. No, may iba siya. Kaya siya umayaw sa kasal namin. Galit na sabi ni Sofia at tumuon sa kanya ang mga reporter. Really? How true it is, Miss Sofia? Tanong ng isang reporter. May picture ako habang yakap niya ang babaeng yun. Sabay labas niya ng picture ni Marco at Monica na nagyayakapan. Stop it, Sofia. Alam mo naman na kahit anong pilit mo sa sarili mo, hinding-hindi ikaw ang babaeng mamahalin ko. Pinagkasundo lang tayo, di ba? Kaya napilitan ka rin pakisamahan ako dahil sa arranged marriage na nais ng mga magulang natin. Mahabang paliwanag ng binata. Please respect my decision. I'm so sorry, Sofia. Maikli niyang turan, sabay tayo at umalis na. No! How dare you? Halos pahiyaw niyang wika, sabay lapit sa binata at sinampal ito ng malakas. Napahawak sa pisngi ang binata at napapailing. You deserve that because you are such a fool. Hiyaw ng babae at saka na ito nag-walk out. Hindi na rin nakapagpigil ang ama ni Sofia at umalis na rin kasama ang anak na lumabas ng conference room. Naibalita na nga sa buong bansa ang hindi pagsang-ayon ni Marco sa magiging kasal nila ni Sofia. Ngunit walang pakailam ang binata dahil mas sinunod niya ang nilalaman ng kanyang puso. Lumipas ang ilang buwan at handa na siyang mag-propose kay Monica. Naghanda siya ng maikling party upang doon ganapin ang nais niyang pag-propose kay Monica. Kinausap niya ang tiyahin nito at ang kaibigan ni Monica na si Lorna. Nadadalhin nila sa party ang dalaga at hindi nila sasabihin sa dalaga ang nais ng binata. Anak, may binili nga pala akong damit para sa'yo. Turan ng tiyahin. Para saan ba yan, Nay? Ano po ba ang meron? Takang tanong niya. May party kasi si Lorna at inimbitahan niya tayo. Kailangan mong isuot ito, sabi niya. Kunwaring turan ng tiyahin. Wow, talaga? Mukhang umasenso na ang kaibigan ko dahil mamahalin na tong gown na ipapasuot niyo sa akin. Masayang wika ni Monica. Mama, that's beautiful. Babagay po yan sa'yo, Ma. Masayang palatak ng anak. Thank you, baby ko. I love you. Sabay halik sa anak nang marinig ang masayang compliment ng anak. I love you too, Mama. Sagot niya. Magiliw na niyakap ang anak. Lumipas ang ilang oras at nakapaghanda na ang lahat. Lumabas si Monica mula sa kanyang kwarto at natahimik ang lahat dahil bumagay sa dalaga ang damit na pinili ni Marco para sa kanya. Likas na natural na maganda ang dalaga na mas lalo pa itong tumingkad ng maayusan at sinuot ang mala Cinderella na damit. Naku anak, halos hindi kita nakilala. Palatak ng kanyang tiyahin. Oo nga, bestie. Sobrang ganda mo. Turan naman ni Lorna na masayang nakatitig sa dalaga. Bolera ka talaga? O siya tayo na nga. Baka maliit pa tayo sa party mo. Saad ni Monica, sabay tingin sa kanyang munting prinsipe na si Nico. Nakasuot rin ito ng cute na suit at slacks na bumagay naman sa kapugian niya. Mama, pogi na po ba ko? Inosenteng tanong ng cute na si Nico. At nagtawanan ang lahat sa cute na tanong ni Nico. Oo naman anak, sobrang pogi. Kaya nga sobrang love ka ni mama eh. Nakangiting wika ni Monica. O siya, tayo na. Turan naman ng tiyahin at saka na nga sila lumabas at umalis. Sumakay sila sa isang magarang sasakyan na pagmamay-ari ni Marco. Hindi alam ni Monica
ang lahat ng plano ng binata. Mga ilang minuto rin ang biyahe nila bago nila narating ang dagat na mismong napuntahan ng dalaga noong araw na kasama niya si Marco. Teka, bakit dito tayo pumunta? Takang tanong niya sa kaibigan. Ano kasi, dito ko kasi naisipang i-celebrate yung party ko. Pagsisinungaling ng kaibigan. Bakit anak, may problema ba? Kunwaring nagtatakang tanong ng tiyahin. Wala naman po, Nay. Wika niya, sabay tingin sa labas ng kotse. Mama, ang ganda naman po dito. Ang sarap po maligo sa dagat. Masayang palatak ng bata. Ngiti lang ang isinukli ni Monica sa anak. Ilang sandali pa ay bumaba na sila sa kotse at namangha ang lahat sa ganda ng venue ng party. Napaka-eleganteng tignan na animo may ikakasal sa ganda ng decoration. Ang ganda naman, Lorna. Masayang wika ni Monica. Nagustuhan mo ba, bestie? Tanong naman ng kaibigan. Oo naman. Teka nga, saan ka ba kumuha ng panggastos sa mga to? Takang tanong niya sa kaibigan. Ngunit bigla itong umalis at pumunta sa harapan at doon umupo. Sumunod naman ang tiyahin, pati anak niya, at naiwan naman siyang nakatayo sa gitna. Biglang umilaw at tumama ito sa kinaroroonan niya. Nagtaka ang dalaga dahil bakit biglang umilaw at sumabay na rin ang malamyos na tugtugin. Natigilan ang dalaga at napatingin sa harap niya. Anong nangyayari? Bakit parang kinakabahan ako? Tanong niya sa kanyang isipan. Maya-maya pa ay may biglang lumabas sa likurang bahagi ng stage at pumunta sa harapan, sabay abot niya ng microphone. Thank you so much, Tita Marian, Lorna, for helping me to make this beautiful night. And also, to my baby Nico. I love you so much, anak. At ito yung oras na makakabawi ako sa inyo ng mama mo. Babawi ako sa mga oras na wala ako sa tabi niyo, lalo na sa inyo ng mama mo. Hayaan mo, anak, sa gabing to, nais kong maging kompleto na tayo. Sa hirap at ginhawa, seryosong turan ng binata. Unti-unti siyang lumapit sa kinaroroonan ni Monica habang umaagos ang masaganang luha sa pisngi ng dalaga. Monica, alam kong nabigla ka sa ginawa ko. Mahal, buong buhay ko na-realize na hindi lang pala sa pera sumasaya ang tao, kung hindi sa pagiging totoo mo sa lahat ng bagay, maging sa sarili mo. At ikaw yung totoo para sa akin, Monica. Ikaw yung babaeng nais kong makasama habang buhay. Will you marry me? Mahabang wika ng binata, sabay luhod sa harapan ni Monica, at saka inilabas ang isang maliit na kahon na may lamang diamanteng singsing. Hindi agad nakagalaw ang dalaga at napahawak siya sa kanyang labi na waring hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon. Ngunit nanaig ang damdamin ng dalaga at tumango siya sa tanong ng binata. Oo, Marco. Tanging sagot niya at agad namang isinuot ni Marco ang singsing sa daliri ni Monica. Naging puno ng kaligayahan ang gabing ito at dito na nabuo ang lahat ng pangarap ni Monica kasama si Marco. Naging masaya ang lahat sa party. Pati na rin ang magulang ni Marco ay tanggap na ang gusto ng anak at lalo silang nasayahan nang mapagtantong may apo na pala sila. Naging labis ang kagalakan ng Don at ng kanyang kabiyak dahil natupad na rin ang nais nilang magkaroon ng apo. Hindi na rin muling nagpakita pa ang pamilya nila Sofia at nanahimik na rin ang mga ito.